Apat na barko ng China Coast Guard ang nagdayag sa karagatang teritoryo ng Japan sa paligid ng Senkaku Island. Ito ay sa East China Sea noong Sabado ng umaga ayon sa Japan Coast Guard na iniulat naman ng lokal ng media. Matapos subukan ng mga barkong Chino na lapitan ng apat na bangkang pangisda ng Hapon na naglalayag sa katubigan sa timog ng Sorejiyama, isa sa mga isla ng Senkaku, tiniyak ng Japan Coast Guard ang kaligtasan ng mga bangka at binalaan ang mga barkong Chino na umalis sa karagatan ng Japan. Ito na ang pang-30 beses na pinasok ng China ang mga isla ng Japan nitong taon lamang ng 2025. Ang Okinawa Prefecture Island ay inaangkin din ng China na tinatawag din nilang Diaoyu Islands. At nito lamang nakarang linggo, dalawa din sa mga barko ng China Coast Guard ang pumasok sa mga nasabing isla ng Japan pero agad itong napaalis ng kanilang mga otoridad at umabot pa sa puntong pinaputukan nila ito ng warning shot para tumigil ang tanggap pagpasok ng mga ito sa kanilang teritoryo. Ayon sa Japan Coast Guard, hindi sila natitinag sa mga tropa ng China at ginagawa nila ang lahat ng paraan para mapigilan ang mga pangimasok ng mga ito. Wala naman daw nasaktan sa nasabing warning shot na ginawa ng Japan sa magkabilang panig. Ayon sa 11th Regional Headquarters ng Japan Coast Guard sa Naha, apat na barko ng Haijin class mula sa China Coast Guard ang pumasok sa tubig ng Japan sa tibok ng Minami-Kujima, isa rin sa Senkaku Islands at iba pang mga lugar sa pagitan ng higit kumulang 2:30 AM at 2:45 AM na iniulat mula sa Japan Times. Iniulat pa nito na ang mga barko ng China ay umalis din sa karagatan bandang 11:45 AM dahil sa patuloy na pagbibigay ng warning shots ng Japan sa mga ito. Matapos ang sunod-sunod na pangharang ng mga barko mula sa Japan Coast Guard at patuloy na nagbibigay na babala sa pamamagitan ng mga warning shot gamit ang 70mm caliber machine guns. Kinokontrol ng Japan ang Senkaku Islands, ganpaman patuloy itong inaangkin ng China at ng Taiwan. Samantala, ang Ukraine naman ay nagdalayon na gumawa ng isang kasunduan sa pagtatanggol sa Pilipinas na magbibigay daan sa dalawang bansa na magkatuwang na gumawa ng mga drones na magagamit ng Armed Forces of the Philippines para sa mas malayo ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sinabi ni Ukrainian Ambassador to Manila, Yulia Fedeb, na inaasahang darating sa Pilipinas ang isang delegasyon ng depensa mula sa Ukraine sa Oktubre upang nagdaan ng isang Memorandum of Understanding o MOU para silyuhan ang kasunduang ito. Ginawa ni Fedeb ang anunsyo sa panahon ng Special Forum on Ukraine-Philippine Landscape na inorganisa ng Chamber of Commerce on the Philippine Islands. Sabi niya, Ukraine is now developing different drone models. Kiev has sent proposal to countries all over the world how we can co-produce drones and how we can exchange our knowledge and technologies. Sinabi ni Fedeb na ang production ng mga drones ay isa sa mga paksang tatalakayin sa pulong. Ang Ministry of Defense ng Ukraine ay nagpadala na ng draft ng Memorandum of Understanding sa Department of National Defense tungkol dito. Sinabi rin niya na ang Ukraine ay interesado din sa cybersecurity cooperation sa Pilipinas na pareho ding nakakaranas sa mga pag-atake ng China at Russia sa mga pangunahing website at mahalagang installation ng gobyerno ng Pilipinas at ng kanyang bansa.